Alam nyo ba na may isda ngayon na mas patok pa sa bangus pagdating sa kita? May mataas na presyo at malaki ang demand sa merkado pero kulang na kulang ang supply. Yan ang pompano. Sa local production, meron tayong around 458 metric tons from capture fisheries. And then meron din po tayong 1.37 metric tons from aquaculture. Hindi pa siya sapat. Based po sa import data natin, noong 2022, nakapag-import tayo ng 16,000 metric tons. Noong 2023, nasa 10,200 metric tons. Noong 2024, 10,421 metric tons. Bilang tugon, ang BIFAR ay nag-iimplementa ng mga proyektong nakatuon sa pagsulong at pagpapataas ng lokal na produksyon ng pompano. Inuuna talaga natin yung sa production. So, we are embarking into projects like broodstock development at saka yung hatchery development. Magandang alternative ang pompano as one of the high-value species. Sa ngayon, we can provide technical assistance, lalo na sa production. And then, kung meron na silang produce, we can also provide marketing assistance. Isa pang tinutugunan ng BIFAR ay ang kakulangan ng supply ng fingerlings. May dalawa tayong klase ng species na meron na kinoculture. Yung isa yung silver, tapos yung isa naman yung golden na short fin pompano. Yung silver, local, yun siya natin na species. Yung source po din natin ng fingerlings. Ang medyo marami lang dito sa may Sarangani area at saka sa Pampanga. Para naman sa short fin o golden pompano, wala pang locally available fingerlings sa kasalukuyan. Yung short fin variety din, we found out na adaptable siya sa iba't ibang environmental conditions. Mas madali siyang maka-adapt. And then, in terms of market naman, mataas yung market demand niya, both local at saka international. Ang short fin kasi dito sa Pilipinas, based sa market study natin, mas malasa kesa sa long fin. Ang presyo niya ay very attractive din, no? Or especially para sa mga maliliit na growers, no? As we know, kapag ang fisher folks ay nakapag-afford lang ng isa o dalawang cage, pag nag-harvest sila ng bangus at nasabayan sila ng malalaking operators, bagsak ang presyo. Ang kita nila is very minimal. Hindi kagaya ng pompano, hindi tayo apektado dyan sa ganitong klaseng market swing, kung tawagin, no? Dahil laging kulang ang pompano sa merkado natin, lalo na kapag fresh chilled na pinag-uusapan. Mula sa restaurant hanggang sa wet market natin, marami naghahanap at kulang na kulang pa rin ang supply. Price-wise, malaking diferensya, no? Sa bangus, nasa 100 mahigit lang ang wholesale market price. Ang pompano, hindi. Mataas lagi ang wholesale market price. Sa ngayon, if I'm not mistaken, nasa mahigit 300 ang wholesale market price. So doon pa lang malaki na kagad advantage ng fisher folks. In terms of feeds naman, ang konsumo niya hindi nagkakalayo sa gastusin niya, cost ng feeds nila. Magkaroon ng diferensya is maliit lang. So overall, yung net na kita o yung ganansya ng bawat isang fisher folks ay mas maganda kung itong pompano ang alagayin nila. Paano nga ba mag-alaga ng pompano? Ang pompano kasi pwede grow out sa cages and also at earthen ponds, no? But we do it all in cages. So very important talaga na malinis ang environment or ang karagatan. No? Hindi masyado naapektuhan ng bagyo or climate change, kagaya niya. Ngayon kapag umulan, sobrang lakas ang ulan dahil ang pompano ay saltwater na klaseng isda. So hindi sila po pwede na sa mga matatabang na karagatan. Ang cages natin ay nasa mga 10 by 10 ang sukat, 10 meters by 10 meters. Mga Abril tayo nag-umpisa na
mag-stock ng fingerling. Ang normal stocking density natin nasa mga 8,000 pieces ang bawat isang cage. Pwede pa siyang madagdagan pero sa tingin namin, dyan sa numero na yan, mas mabilis sila lumaki. Mas may lugar silang mga paglangoy. Paano naman ang pagpapakain? Ang pampano kasi ay sanay na silang kumain ng floating pellets natin. No? We try to make it a point na hintayin lang namin maubos sila. Maubos naman nila yung unang iniitsa natin na feeds and then second batch na naman. Yun ang sistema ng pagbibigay natin ng feeding. We only use tate feeds, no? Specifically pampano formulation ng tate. Ang FCR usually na nakukuha natin sa mga isda natin is nasa 2 to 2.1. Yan on the average, no? Yung speed ng growth rate nila nga, again, nakikita natin is a lot faster, no, with our tate brand. Maganda din ang final result ng quality ng isda. Ang normal na target natin na size na pag-harvest, no, from the size ng fingerling na pinaparating natin na 1 pulgada or 1 inch, abutin ng 8 to 9 months. Ang average harvest body weight na nakukuha natin sa 8 to 9 months is nasa 500 grams pataas. Nakaugilian na ng merkado natin na yung ganitong size, no? Although kahit na ang size, more than 500 grams ang size ng pampano, walang pagbabago ang lasa niya. Pati ang texture ng meat niya, masarap pa rin. No? Hindi kagaya na ibang species, pag lumalaki, nag-iiba ang lasa at saka nag-iiba yung gaspang ng laman niya. Ang pampano, hindi. Sa stocking density natin na 8,000, ine-expect natin na makuha natin dyan is around 4 tons, no? At 500 grams bawat isang piraso. We could do staggered harvesting, no? Para naman na hindi din maiwasan din ang stress, no? We try to contain them by corralling yung mga isda, no? Ibig sabihin, ilalatag natin yung net, no? Iharang natin to a certain portion, tapos dahan-dahan hanguin yan. Ngayon, para ma-maintain yung freshness ng isda, meron tayong nakahanda na chilled water, no? Malamig na tubig na may yelo. Paghangon nila sa net, diretso doon sa chilled water para mapatay sila sa lamig ng tubig. And all through the process, ay mine-maintain yung malamig na tubig habang nandoon sila sa chilling tank. Just to make sure na maganda ang quality pagdating sa merkado yung mga isda natin. Subukan na ang pag-aalaga ng pompano, ang mas kumikitang alternatibo sa bangus.